mapagpala mga kapatid sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Gusto ko lang magbahagi ng ilang bagay. Tulad ng sinabi ko, ang Espiritu ng Panginoon tulad ng sinabi ko ay nais na magpalabas, magbigay ng kaunting kalinawan, transparency sa maraming mga kapatid dyan. Alam mo, gusto kong ibahagi itong dalawang patotoo, okay? Makapangyarihan, walang hanggang mga patotoo ng Panginoong Hesukristo, ang Kristo sa akin na nagpakita, alam mo ang sinasabi ko, pisikal dito sa lupa. Naala ko isang beses, nung nakaraang tag-init, ako ay nasa sa San Diego, nasa isa sa mga pool, ako ay nasa beach, Pacific Beach, sa isang bar na tinatawag na The Shore Club. The Shore Club. Ayun, naala ko, lahat kami ay nasa labas para sa tag-init at ito ay pagkatapos na halos 6 na buwan na akong nagsimulang sumalakay sa mga puwersa ng kadiliman. Alam mo, kasama ang kaharian ng langit na sumasalakay sa earth, nakikita ang libo-libo na gumagaling sa mga nightclub, pool party, kahit saan, strip club, kung ano-ano pa, mga casino, ibig sabihin, iba't ibang estado, syudad, mga syudad sa ating bansa sa Amerika. At kaya nga pala, nasa isang lugar ako na dinudumog ng maraming tao tuwing tag-init. Ang tawag doon ay PB Shore Club. Kaibigan ko ang may-ari niyan. At nasa labas kami sa patio. At tandaan mo, alam mo ang sinasabi ko, tulad ng sabi ko, ang mga tao doon nakadroga, nagsisnort ng cocaine, kung ano-ano pa. Ibig mong sabihin, naglalasing, lasing, naninigarilyo ng damo, o sa harap-harapan, alam mo na sinasabi ko, doon mismo sa lugar. Perpektong lugar kung saan dapat si Jesus, dapat siyang lumiwanag, ilabas ang kanyang kapangyarihan, ilabas ang kanyang kaluwalhatian. Kung nasaan ang mga nawawala, kung nasaan ang mga nasasaktan, kung nasaan ang mga sira, kung nasaan ang mga nalinlang, alam mo na sinasabi ko. Kaya nandoon mismo ako at alam mo, marami akong kakilala na mga kapatid na kumbaga mga kilalang gangster, siguro ang tawag sa kanila ng mundo mga big homies at mamamatay tao. Ako, nasa mundo ako niyan. Ibig mong sabihin, sobrang lubog sa dilim. Kaya kilala ko ang maraming tao diyan, mula sa mga kartel ng Sinaloa, Guadalajara, iba't ibang gang, Bloods, Crips, ganon. Isa akong gangster, alam mo, mula Otay bata pa lang. Kilala ko maraming mga tao na ang tawag mamamatay tao. Halos lahat kilala ko. Kilala ko na rin ang mga pulis, federal. May kilala akong ilang mga tao sa administrasyon ni Biden ngayon. Alam mo, sinasabi ko, buong mundo talaga dahil kay Kristo sa akin at sa paraan ng paggamit ng Diyos sa akin nitong 5 taon sa buong mundo, ipakita ang kanyang kapangyarihan, kaluwalhatian. Nasa pool party ako at kasama ko mga kapatid, alam mo yon, yung mga big homies sa Bloods ng San Diego, mga tropa ko yon. Kilala ko na sila ng halos 20 taon. Tapos may lumapit na bagets, armado, alam mo yon, ganon, armado talaga. Sa mga di alam ang armado, may baril siya. May kargadong baril. Ready na, ikaw na lang, ra. Ibig sabihin, babarilin. Bababa. Kaya, ayun, lumapit yung bagets. At sabi niya, ayun, alam mo yon. Ibig ko sabihin, sabi niya, yo, alam mo, babarilin ko. Babarilin ko ang blood na to. Mabilis lang. Kausap niya tropa niya. At katabi talaga ako ng tropa niya. Diba? Ayun, babakbakan ko tong ninja ngayon. Alam mo, babarilin ko. Ako na sa blood na to. At ako naman, tumingin ako sa kanya. Sabi ko, oy, lapit dito. Sabi ko, oy, lapit dito. At di ko siya kilala. Pero kilala ko ang buong crew niya, pati ang mga homies niya. Alam mo na, kasi kasama ko sila. Lumapit siya, tapos ako, tiningnan ko siya at sinabi nga, pare, halika rito. At pagdating niya rito, hinawakan ko lang ang dibdib niya, tapos nire-release ko lang sa kanya. Tinamaan ko lang siya ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Boom! Agad-agad, yung lalaki, bumagsak, nagsimulang manginig, at umupo. Agad-agad, bawat demonyong espiritu ng poot, takot, pagpatay, lahat ng bagay, lumabas mula sa binatang ito. Dahil babaril sana siya, i-sprayhan niya sana ang karamihan. Ibig kong sabihin, babarilin niya sana yung bata at malamang i-sprayhan ang karamihan, okay? At sisirain ang party ng lahat, di ba? Kaya ako, dahil palagi akong nasa agenda ni Jesus, palagi akong ilaw sa kadiliman, alam mo na, palagi akong pag-ibig, ibig sabihin, dinudurog ang demonyong espiritu ng takot. Palagi ako, alam mo na, katotohanan na nagpapakita sa laman, pagdurog ng mga kasinungalingan sa lahat ng lugar na pinupuntahan ko, sisidlan ng kaharian ng langit, kung sino talaga ang Diyos sa lupa ngayon. Binalasa ko siya, binalibag ko siya ng Espiritu Santo at kapangyarihan. Agad-agad, sa loob ng 3 segundo, yung binata literal na napalaya, gumaling, bumagsak. Inagaw ko agad ang baril niya. Sabi ko, akin na yan pare. Sabi ko, umupo ka, at pinaupo ko siya. Sabi niya, ang tanging nasabi niya ay, kailangan ko yan.
Pare bro, kailangan ko yan bro. Parang literal na ang espiritu ng pagpatay, ang espiritu ng pagkapuot, lahat-lahat ng kapunyetahan sa loob lang ng ilang segundo dahil sa kapangyarihan, walang hanggang kapangyarihan, hindi mula sa mundong ito, kundi mula sa ibang mundo na tinatawag na kaharian ng langit ay pumasok at sumalakay sa katawan ng binata. At pinaupo niya sarili niya at kinausap ko siya, sinimulan kong ibuhos ang katotohanan sa kanya. Sinimulan kong ibuhos ang salitang nagpakita sa laman, okay? Iyon yung isa sa libu-libong nakita ko, tulad ng sabi ko, sa aking pag-alay ng buhay sa buong mundo. Isa pa, mga kapatid, para sa may pandinig, wala akong pake kung ano ang paniniwala mo. Makinig, ha? Ibahagi ito sa hindi naniniwala sa Diyos. Kaya nasa nightclub ako, isa pa, tapos may binatang lumapit sa akin, alalahanin, yung mga kabataang lalaki na sinasabi ko, ang lahat sila, mga kilalang gangster. Parang pinag-uusapan nila ang pagpatay at pagpatay, alam mo? Kumbaga, ito ang kadiliman mga kapatid. Alam mo, yan ang tinawag natin na gawin, maging ilaw sa dilim, gets mo? Pero ito ang tunay na dilim, alam mo? Si Hesukristo ay hindi nagsabi na mag-ingat. Si Hesukristo hindi kailanman nagsabi. Hesukristo hindi kailanman nagsabing mag-ingat. Hindi kanya kailanman sinabihan na mag-ingat. Sinabi niya sa iyo na isuko mo ang iyong buhay, ipagkait ang sarili mo. Sinabi niya sa iyo na ingatan ang iyong puso. Iyon lang iyon. Iyan ang sinasabi ng Biblia, okay? Ingatan ang puso mo. Pero si Hesukristo sa Biblia ay hindi kailanman naging konserbatibo. Ang mga apostol ay hindi kailanman naging konserbatibo. Sila ay andoon, dinudurog ang puwersa ng kadiliman gamit ang kapangyarihan, pagpapahid at apoy ng banal na espiritu. Walang hangganang kapangyarihan. Nasa kanila ang Diyos. Nasa kanila ang Diyos. Alam mo, andito ako sa club, naglalakad-lakad, alam mo na, gaya ng dati, gets mo ba? Umaapaw lang ng pagmamahal sa mga tao, nagniningning ang aking ilaw. Tapos lumapit itong binatilyo sa akin at sabi niya, "Hoy, tandaan, ako si Eric Briones, okay? Eric Briones." Lahat tawag sa akin, 20 taon na akong pag-alagala sa kadiliman. Dati akong sundalo ng demonyo. Alipin ako ng diablo noon. Gets mo ba? Gumawa na ako ng mga kakilakilabot na bagay. Nakapatay ako dati, alam mo yon, nung kabataan ko. Naging gangster ako dati. Nagawa ko na ang mga kakilakilabot na bagay na di mo akalain. Isipin mo parang sa pelikula, gets mo? Nagawa ko na. Pero dahil sa awa at kabutihan ng Diyos, kaya andito ako ngayon, okay? At ang kapangyarihan ng biyaya niya ang nagbago sa akin pagkasilang muli naging katulad ni Kristo para ipakita kung sino siya talaga. Kaya may lumapit sa akin sa club, ganito sabi niya, "Yo, EB." Yung tawag nila sa akin, EB, di ba? Eric B. EB. Ako naman ay, anong meron, maliit na homie. At sabi niya, at ito ay kamakailan lang. Ilang buwan na lang ang nakakaraan. Sabi niya, hoy pare, yung homeboy mo. Uy, yung homeboy mo sasabugin ako ngayon. Ibig sabihin, may ibang lalaki na babarilin siya ngayon. May ibang lalaki na babarilin siya ngayon. Alam mo yon? At ito sa club, sa downtown ng San Diego, Club Sidebar. Ayun, lumapit siya sa akin. Sabi niya, "Hoy pare, yung tropa mo, babarilin ako ngayon. Babarilin niya ako ngayon. Naghihintay siya sa labas ng club para barilin ako." Sabi ko, "Hindi ka niya babarilin, dito ka lang." Kaya lumapit ako sa isa pang lalaki. Alam mo, hindi ko nababanggitin ang mga pangalan nila kasi sikat silang lahat sa syudad. Pareho sila. Nilapitan ko yung isa pa. Sabi ko, "Hoy pare, dito ka pare, dito ka." Sabi ko, "Hoy pare, kilala mo ba si ano?" Sabi niya, Oo. Ano naman yung B-word na, yan, yung ano? Ayun, tinawag niyang B-word yung isa. Alam mo naman, anong problema sa pesting punk na, yan, ito, ganyan. Ako ang magdudome ng taong yon. Ibig sabihin, papatayin ko siya. Babarilin ko siya ngayon pagkalabas niya. Babarilin ko. Dome parang, alam mo, barilin mo siya sa ulo. Kaya sabi ko, "Wala kang babarilin." Sabi niya, "Ha?" Sabi ko, "Narinig mo sinabi ko." Sabi ko, "Wala kang babarilin, tol." At tumingin siya sa akin. Sabi ko, "Kung ikaw ay nag-iisip na oo, makikialam ako. Walang sino man." EB. At sabi niya, "EB, pre, ginawa niya ito at iyon sa misis ko. Sa aking," sabi ko, "Wala akong pakialam." No? Sabi ko, "Mahal ko siya at mahal kita at habang nandito ako, nandito siya at ikaw." Di ka makakabaril ng kahit sino. Narinig mo ba yung sinabi ko lang? Tol, di ka makakabaril kahit sino. Mahal kita at mahal ko siya. Sabi ko, "Wala namang mangyayari." Sabi ko, "Kung sa tingin mo may mangyayari, sige lang." Tiningnan ko siya sa mata. Sabi ko, "Panoorin mo kung ano mangyayari pero di ka mananalo." Nakita ko na ang mga bala na tutunaw sa baril ng tao. Parang, kahit hindi intentional, sinasabi ko, tao, sabi ko nga, hirap maniwala. Uy, kahit pa kailanganin, hindi nila paniniwalaan yan. Nakita ko na ang pinaka nakakabaliw. Nakita ko na ang mga patay na buhay ulit. Sabi ko, "Di mo pwedeng sabihin sa akin, gets mo, ibig kong sabihin, na yung maliliit na bala sa maliit na P, sa maliit na Glock na yan di matutunaw, syempre, sa pangalan ni Jesus."
Kaya agad nung sinabi ko yun sa kanya, agad na ayos lahat. At habang nagsasalita ako, tinamaan siya ng kaluwalhatian at nailigtas siya. At ang espiritu ng galit, espiritu ng pagkakasala, espiritu ng pagpatay, espiritu ng takot ng lalaking babaril sa isa pang lalaki, iniwan ko na lang na nagsasalita. Teka, bumalik ako sa loob ng club tapos balik uli ako kung nasaan yung lalaki na dapat babarilin sa ulo at sinabing, halika rito pre, halika dito. At tiningnan ko siya, sabi ko, tignan mo, hindi ka babarilin ni so and so. Wala namang mangyayari, pero pakinggan, umuwi ka na. Uwi na pre at magpasalamat ka kay Panginoong Hesukristo na iniligtas ka niya. Umuwi ka na at magpasalamat kay Hesukristo sa pagligtas ng buhay mo sa awa dahil kung hindi dahil kay Hesukristo ngayong gabi, tameme, patay ka na. Patay ka na. Babariling ka pa sa ulo at umuwi na siya na may luha sa mata mula sa loob ng club. Natauhan, umuwi na. Ngayon mga kapatid, bakit ko sinasabi lahat ng ito sa inyo? Bakit sinasabi ng Espiritu ng Panginoon lahat ng ito sa inyo? Ibig mo bang sabihin, bakit nga ba? Kasi sa totoo lang si Hesukristo ng Biblia, salitang nagkatawang tao, paano siya, ganun din tayo. Kung Kristiyano ka na nagsasabing Ebanghelyo ni Hesukristo, makinig kayo kasi kailangan magising ang katawan ni Kristo sa buong mundo. Maraming kapatid na Kristiyano para sa sarili nilang pakinabang lang. Maraming kapatid ang nasasaktan, wasak at nahihirapan at kung malinaw sa'yo, bakit ka isinilang na muli, hindi ka nga rito para sa sarili mo. Nalilinlang ka pala. Kulang ka pala sa kaalaman. Wala kang ang karapatan bilang mananampalatayang isinilang na muli na magalit, masaktan o mawasak. Itinanggi mo na nga ang sarili mo. Sasabihin kong 98% ng Kristiyano sa buong mundo ngayon ay walang ideya ano talaga. Kulang sila sa kaalaman at panlilin lang kung ano talaga ibig sabihin ng muling pagsilang, kaya wala silang kapangyarihan, kaya sila nahihirapan ng 30 taon, kaya nakakatanggap ako ng libu-libong mensahe mula sa buong mundo. Alam nyo ba ang sinasabi ko? Mga taong nagtatangkang magmensahe sa akin na di ko sinasagot 98% ng mga iyon at di dahil ayaw ko, kundi dahil pinoprotektahan ng Espiritu ng Panginoon ang pananampalataya ko. At lahat ay mahalaga. Lahat ay mahalaga. Ganon din, lahat ay mahalaga. Ganon din, mahalaga si Biden. Ganon din, mahalaga si Putin. Sa Russia, mahalaga si Putin. Yung mga nang molestiya ng bata, mahalaga sila. Mahal sila ng Diyos. Oo, di gusto ng mga kapatid ko na sinasabi ko ito. Alam nyo ba yon? Wala akong pakialam sa gusto nyo. Ganon. Ang sangkatauhan ay nasa dalawang kategorya at sinasabi ko at ang Espiritu ng Panginoon ang naglabas nito noon at ibabahagi ko ulit. Nahulog kayo sa dalawang kategorya, sangkatauhan. Maniwala ka man kay Jesus o hindi, nahuhulog ka sa habag at awa. Ibig sabihin, lubos kang nalinlang, nawawala ka, basag ka, di mo alam ang katotohanan sa Espiritu. At marami sa kanila, gaya ng mga self-proclaimed believers ni Hesukristo sa buong mundo ngayon. Karamihan sa kanila ay nasa kategorya ng habag at awa. May habag at awa ako para sa iyo, di ba? Ibig sabihin, hindi kita pakikinggan dahil nakikita kita sa lente ng pagmamahal na walang pag-iimbot. Pagmamahal na walang pag-iimbot, habag at awa. Wala kang anuman na hinahangaan o pinararangalan ko. Habag at awa ito at ginagawa ito sa pamamagitan ng pagmamahal. At pagkatapos, meron isang maliit na porsyento ng mundo ngayon na kaaling ko at marami sa kanila ang kinakausap ko. Alam mo? At sila ay nasa Global Remnant, sa Eternal Promise Global Remnant. Alam mo, at iba pang mga kapatid na dinadala ng Diyos sa iba't ibang sulok ng mundo na hindi ko pa nakausap pero makakausap ko na sa lalong madaling panahon sa loob ng susunod na taon at lahat tayo ay magkakaisa. At saka, yung mga taong hinahangaan at iginagalang ko. Ngayon, ang mga iginagalang ko ay ang ibang mga kapatid na may dalisay na puso, dalisay na motibo na namumuhay hindi para sa sarili, naghahanap ng katotohanan sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Alam nyo ba ang ibig kong sabihin? Hinahabol nila ang lahat ng kanyang pagkatao para maging kasagutan sa iba. Para lang. Narinig nyo ba ang sinabi ko mga kapatid? Para maging kasagutan sa iba, ibig sabihin parang hindi para sa sarili mo nabubuhay. Nabubuhay ka para sa iba. Parang hindi ka narito para sa sarili mo. At iyan ang mga dalisay na puso na hinahangaan at iginagalang ko. Ngayon, bakit ko ibinahagi ang dalawang patutuong iyon na lampas sa pangunawa ng tao, lampas sa kayang isipin ng mundong ito? Dahil sa totoo lang, ang bawat mananampalataya kay Hesukristo na puspos ng banal na espiritu at apoy ay hindi walang kapangyarihan. Ibig sabihin, pinahiran tayong lahat ng langis.
Kung ipinapakita mo man yan o hindi, yan ay nasa iyo at sa sariling relasyon mo sa Diyos. Wala itong kinalaman sa akin. At ang totoo, karamihan sa inyo mga mananampalataya kay Kristo, ito ay ipinakita sa akin ng Diyos. Karamihan sa inyo mga mananampalataya kay Kristo, may mga silid na itinatago sa Diyos. Tulad ng mga silid na itinatago ninyo sa Panginoong Hesukristo, at ang totoo, siya ang Diyos, hindi mo maitatago ang mga silid. Ibig kong sabihin, pwede kang manalangin para sa may sakit, pwede mong gawin ito, pwede mong gawin iyon, tama ba? Ibig kong sabihin, ang unang Korinto, napakalinaw yan sa mga bagay na yan. Teka, pwede kang magkaroon ng kaalaman sa lahat ng misteryo, pananampalatayang makapaglipat ng bundok, pero kung wala naman itong pag-ibig, parang ibig sabihin sa kumpletong pagsuko kay Hesukristo na siyang pag-ibig, tama? Parang wala namang bagay na iyong pag-aari. Lahat yan ay para sa kanyang kaluwalhatian. Ibinibigay mo ang iyong karapatan sa pag-unawa dahil wala kang alam kung hindi siya. Nagtitiwala ka sa kanya ng buong puso at hindi umaasa sa sariling pangunawa, kundi sa kanyang pagkaunawa. Ibig sabihin, naglalagay ka ng pananampalataya sa katotohanan, alam mong gagawing mas mabuti ang buhay mo niya kaysa sa magagawa mo. At karamihan sa mga mananampalataya kay Kristo, napapag-isip ka, parang nananatili ka sa presensya ng makapangyarihan, pero nasasaktan ka, wasak ka, at wala kang kapayapaan, kagalakan niya, at pag-ibig para harapin ang mga problema, pagsubok at hirap, at pagkatapos, tinatawagan mo lahat para manalangin, karamihan ay hindi kailangan ng panalangin. Kailangan mo ng katotohanan. Kailangan mo ng katotohanan. Kailangan mo ng katotohanan. Kailangan mo ng katotohanan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Mula saan? Mula sa kasinungalingan, sakit, karamdaman, kahinaan, delusyon ng pamumuhay dito sa mundo, delusyon ng pamumuhay dito sa mundo. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Iisa lang ang katotohanan. Iisa lang ang katotohanan. Siya si Hesukristo. Hindi relihiyon. Ayoko sa relihiyon. Wala akong pake sa relihiyon. Hindi ko kaya ang relihiyon, gets mo? Siyang relihiyon ay ako ang tama, ikaw mali. Magtalo tayo, magdebate tayo. Tayo, kung gusto mong maging relihiyoso, di tayo mag-uusap. Tayo, kung gusto mong maging relihiyoso, di tayo mag-uusap. Tayo, kung gusto mong maging relihiyoso, baka di tayo mag-usap. Baka punuin kita ng banal na espiritu at kapangyarihan para ang demonyo madaliing umalis sa iyo. Sabi ko, pero di tayo mag-uusap. Wala tayong koneksyon. Mahal kita, mahal kita. Pero pag-ibig ay parang si Hesukristo ng Biblia. Pag-ibig ay parang si Hesukristo ng Biblia, iyon lang. Ang pagmamahal ay para kay Hesukristo ng Biblia, sa dami. Si Hesukristo ng Biblia, at kapag tiningnan mo si Hesukristo ng Biblia, hindi siya kuting. Siya ay leon ng Huda, diretso lang. Parang siya ang sumusundan ko, siya lang ang walang kasalanan. Siya ang sinusundan ko, hindi ako sumusunod sa ministry. Hindi ako sumusunod sa kapatid. Sinusundan ko si Hesukristo ng salita ng Diyos ng Biblia. Ginagawa ko itong malinaw, alam mo, dahil 99.9% ng mga Kristiyano ay hindi sumusunod kay Hesukristo ng Biblia. Kaya't hindi ka kamukha ni Hesukristo ng Biblia. Kailangan mong maging tapat, mga kapatid. Kamukha mo ba si Hesukristo ng Biblia? Nagmamahal ka ba tulad ng pagmamahal niya? Ipinapamalas mo ba ang kapayapaan niya? Dahil ang mga tagapagpayapa ay tatawaging mga anak ng langit. Mateo Pimo, nagpapakita ka ba ng awa kapag may nangloko sa iyo? Kapag may nangloko sa anak mo? Narinig mo yan? May awa ka ba kapag sinaktan ng anak mo? May awa ka ba sa asawa kapag niloko ka niya? May awa ka ba kapag asawa mo ay nagloko? O hinuhusgahan mo? O sinisimulan mong ikompromiso ang katotohanan at baluktutin ito? Tinatago mo ba ang pera mo? Ang pinakalihim na itinatago ng marami sa inyo sa isang sulok. Itinatago nyo ba ang inyong pinansya sa Panginoon Hesukristo? Narinig ko lang siyang bumulong niyan. Karamihan sa inyo ay nagtago ng inyong pinansya. Konti lang ang binibigay nyo sa kaharian ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, hanapin muna ang kaharian ng Diyos. Magtanim kayo sa kaharian ng Diyos kung saan ito ay tunay na nahahayag. Hindi sa inyong walang kapangyarihang simbahan kung saan ang inyong pastor, ang inyong apostol ay hindi man lang mukhang si Hesukristo sa Biblia. Nagtatanim kayo sa patay na lupa. Nagtatanim kayo sa patay na lupa. Ang sabi ng Biblia, hanapin muna ang kaharian ng Diyos. Lahat ng bagay ay pag-aari ng kaharian ng Diyos. At ang sakop ng kaharian ay nasa hari. Kung saan itinataas ang kaharian ng Diyos, doon matatagpuan ang mabuting bunga at mabuting lupa. At kung hindi kayo magtatanim sa kaharian, kung hindi kayo magtatanim sa kaharian, paano nyo aasahang magkaroon ng walang hanggang pamumuhunan sa itaas? Kailangan mong malaman ang katotohanan para malaman mo kung ano ang itsura ng kaharian. Kailangan mong magkaroon ng malapit na relasyon kay Hesukristo ng Biblia. Ang Diyos ay sinusuri ang mga kapatid. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Isinusuka niya ang maligamgam ngayon. Isinusuka niya ang maligamgam.
Huwag laging nakaabot ang kamay. Huwag laging nakaabot ang kamay. Kung ikaw ay isang ipinanganak na muling mananampalataya ni Hesukristo. Ngayon, kung hindi ka muling ipinanganak na mananampalataya, mahal kita, naiintindihan mo ba ako? Tulad ng sinabi ko, alam mo ba, nandito ako para maglingkod sa iyo upang akayin ka tulad ng nabanggit ko sa pamamagitan ng aking halimbawa sa nahayag na Kristo sa akin sa tunay na itsura ni Hesukristo sa Biblia. Pero kung ikaw ay isang mananampalataya, kung ipinanganak kang muli at naligtas na ng higit sa 6 na buwan, lumabas ka sa bahay mo, magmahal ng kapwa, itanggi ang sarili. Tumigil sa paghingi sa ibang mga kapatid ng kung ano-ano at pagtuunan ang iyong sarili sa mga pangako ng Diyos. Tama na ang pagtitig nyo dito sa pahinang ito at sa mga himalalang at simulan nyo nang ipahayag ang salita ng Panginoon ng banal na Espiritu. Ang Ama na nagsasalita sa pamamagitan ko ay nabubuhay para bigyan kayo ng kapangyarihang maglakad at isabuhay ang Ebanghelyo kayo mismo. Mga kapatid na hindi Kristiyano, wala akong pakialam kung gypsy kayo, wala akong pakialam kung demonyo kayo, wala akong pakialam kung mangkukulam kayo, wala akong pakialam kung manggagaway kayo, wala akong pakialam kung ano kayo, mahal ko kayo. Mahal ko kayo. At marami sa inyo ang lumalapit, tulad ng sinabi ko, may mga mangkukulam, manggagaway, ito, iyan pre, hoy, mga Muslim ay lumalapit sa akin. Ang mga taong hindi makatiis kay Hesukristo, pero ang nakita nila ay isang paghahayag, ang nakita nila ay isang halimbawa na hindi si Hesukristo ng Biblia. Kaya mga kapatid, tulad ng sinabi ko, magkakaroon, tulad ng sinabi ko, ng mga YouTube channel, naiintindihan nyo ba ang sinasabi ko? Ako hindi ako nakikipag-usap sa Kristiyano. Nakikipag-usap ako sa lahat ngayon. Nakikipag-usap ako sa lahat. Ang limitless, gaya ng sabi ko, ay ilulunsad na. May conference, may workshops. Sabi ko nga, pwede kayong mag-apply at magparehistro. Magparehistro at mag-enroll, okay? Mga kapatid, sa katawan ni Kristo, ngayon ay kausap ko ang mga Kristiyano. Marami sa inyo ang lubos na nalinlang. Makasarili, self-centered, kawawa ka, kawawa ako. Walang biktima sa mundo. Walang biktima sa kaharian ng Diyos. Walang biktima sa kaharian ng Diyos. Walang kontrabida din. Gumising kayo. Puro kayo kuha ng kuha, tapos nagtataka kayo bakit kayo nahihirapan, nasasaktan, kasi nabubuhay kayo para sa sarili. Nabubuhay kayo para sa maliit ninyong bilog at kayo'y lubos na nalinlang. Tinawag kayong magmahal ng lahat. Iyan ang Diyos sa loob niyo. Pero alam niyo ba ang maganda? Ang Ama ang nagtatanggal ng damo sa mga tao. Ako hindi, pero siya, alam niya ang lahat ng bagay. Hindi ibig sabihin niya na impyerno ka napupunta. Hindi ibig sabihin nun, hindi ko alam ibig sabihin yan. Sa inyo na yan ng Panginoon. Wala akong kinalaman diyan. Pero nararamdaman ko lang, tulad nga ng sabi ko, nililinis ng leon ng Juda ang mga tao. Pinipili niya ang ilan, alam mo na, pinapalapit sa kanya. Inaareglo niya ang mga kailangang alisin, tulad ng sabi ko, sa kanyang nalalabi, sa kanyang landas, alam mo naman, yung mga nagtatago ng lihim kasinungalingan, yung tinatago sa Diyos. Yung tinatago ang yaman mula sa kaharian ng Diyos, inaalis ka niya, nililigpit ka sa daan, alam mo na, dahil hindi ka kasang-ayon sa mga dalisay ang puso, at hindi ka kasang-ayon sa natitira, sa ngayon lang. Hindi ibig sabihin na hindi ka na pwede, alam mo yon. Pero tulad ng sabi ko, pero pinagbubuklod ng Diyos ang mga dalisay ang puso sa buong mundo ngayon dito sa lupa. Excited ako, maraming kapatid ang lumalapit sa akin. Alam mo, walang personal, walang personalan. Pero may paghihigpit ng barko na ginagawa ng Ama sa kaharian ng langit ngayon. Patay na si Eric Briones. Wala na akong paki sa dati kong buhay. Nabubuhay ako sa bago. Nabubuhay ako sa kanya. Hindi ko alam ang pinakamabuti para sa akin. Siya ang nakakaalam. Nagtitiwala ako sa kanya. Ang dahilan, kaya ko ibinabahagi ang dalawang mababaliw na patotoo ng mga kaganapan na nakikita ko, alam mo, araw-araw, linggo-linggo, o ano paman, ay kung sino siya talaga. Kung sino talaga ang Diyos, alam mo, ang Diyos ay walang hangganan. Diyos ay walang hangganan, alam mo? Kailangang makita ng mundo kung sino ang Diyos talaga at nakikita na ng mundo kung sino siya talaga. Mayroon lang ilang sisidlan sa lupa at kakalat ito na parang apoy at dudurugin niya ang mga puwersa ng kadiliman. Pero gusto ko lang ipaalam sa inyo mga kapatid, hindi na ako gagawa ng mga live na ito sa mahabang panahon, maliban na lang siguro sa pagpo-post ng mga testimonya ng himala at kung ano-ano pa. At tatanggalin ko, tulad ng sinabi ko, kung hindi ko kayo makausap ng personal, huwag ninyo sanang personalin. Kung gagawin nyo yan, hindi ko na problema yan. Ibig sabihin, tulad ng sinabi ko, nasa pagitan na yan ninyo at ng Panginoon. Pero tulad ng sabi ko, kung hindi ko kayo makausap ng personal, alamin nyo lang na bilang kaibigan o ano paman, or yung parang isang pagkaka-align, alam nyo ang sinasabi ko, hindi yun nangangahulugang hindi ko kayo mahal. Maaring ko kayong mahalin nang hindi ko pa kayo kilala, alam niyo yan. Nasa akin ang pag-ibig. Ang pangalan niya ay Jesus. Mahalaga ang bawat isa. Ipinagdarasal ko ang mundo. Ipinagdarasal ko ang buong sangkatauhan. Para kay Putin, para kay Biden, para sa mga kapatid na nagmamaltrato ng mga bata. Alam niyo ang sinasabi ko na naniniwala sa kasinungalingan na iyon. Para sa mga mamamatay tao, para sa bawat gobyerno sa mundo. Oo, at kung napapansin nyo, parang hindi ako naapektuhan. Hindi ako, alam mo, ako nga, meron akong kapayapaan na hindi kayang intindihin ng tao. Gaya ng sabi ko,
Sapat na si Jesus para sa akin. Kumbaga, kita mo mga kapatid, kung lahat tatalikod sa'yo, kung lahat, gaya ng sabi ko, sinamantala ka lang, higit pa sa sapat si Jesus, siya lang. Kung nawala mo lahat, kung nawala mo ang mga anak mo, asawa mo, ito, yan, at born again ka, hindi ibig sabihin, hindi ka naiiyak. Pero higit pa sa sapat si Jesus, siya lang. Kita mo, talagang naniniwala ako doon, talagang isinasabuhay ko yan. Kaya siya ang siya sa akin at nagpapakita sa pamamagitan ko. Kaya, gaya ng sabi ko, mga kapatid, ito mensahe lang para sa inyo. Gaya ng sabi ko, yung mga sumusubaybay sa akin, kung hindi kita makausap ng personal, aalisin kita. Kailangan kong linisin ang page ko. Walang personalan. May sarili mong paglalakad kasama si Kristo o sa anumang pinaniniwalaan mo at ikaw, sarili mong pamana sa lupa. Kaya, ganun din ako at sumusunod lang ako sa ama ko. Napaka-estratehiko niya ngayon sa mundo sa lahat ng demonyong nangyayari. At marami sa inyo mga kapatid, tulad ng sinabi ko, hindi pa rin hindi nakikinig sa Espiritu ng Panginoon, sa banal na kasulatan, at nakatingin lang sa mga himala at sinusubukang hanapin si Kristo sa akin. Alam mo, tulad ng sinabi ko, parang slot machine ng himala at ayaw ng ama niyan sa buhay ko. Ngayon, iba ang usapan kapag lumalabas ako ng bahay. Kapag lumalabas ako ng bahay, saan man ako magpunta, sinasalakay ko ang puwersa ng kadiliman. Kaya kung nasa lane ka, sa lungsod ko, kapag pumunta ako sa lungsod mo, estado mo, nagkakasalubong tayo, ganun siya sa loob ko. Ang mga tao ay tinatamaan, gumagaling, naliligtas. Ngunit pinoprotektahan niya, tulad ng sinabi ko, ang pamana ng kanyang masunuring mga anak. Alam nyo naman, upang maihatid ang mas malaking ani ng sangkatauhan dahil mahalaga ang bawat isa. At sa marami sa inyo mga kapatid, nakakalungkot na naligtas na kayo ng maraming taon, subalit wala pa rin kayong kapangyarihan at talagang kailangan ninyong maging tapat sa inyong mga sarili. Si Hesukristo ay hindi walang kapangyarihan at gayon din ang mga anak na pinaninirahan niya. Hindi ibig sabihin ito na masama ka, kundi nangangahulugan ito ng kakulangan ng kaalaman. Nangangahulugan din itong may panlilin lang sa iyong buhay at marahil kailangan mo siyang hanapin upang makilala siya na walang inaasahang iba mula sa kanya kundi ang maniwala na higit pa siya sa sapat at ang tanging hinahangad mo ay makilala siya. Dahil malamang na hinahanap mo siya mula sa maling kalagayan ng puso at iyan ang dahilan kung bakit hindi ka pa nakapasok sa kaharian ng langit. Marahil ay hindi mo itinanggi ang iyong sarili. Malamang nabubuhay ka pa rin sa mundong ito. Hindi ko alam, kayo lang at siya ang makakaintindi niyan. Tulad ng sinabi ko, tayong lahat ay may pananagutan sa sariling kaligtasan. Lahat ng nakakakilala kay Kristo sa akin ay alam na mahal ko ang lahat, pero minamahal ko sila ayon sa pag-ibig ng Diyos, hindi baluktot o makamundo. Hindi pag-ibig na yayakap sa diwa ng biktima at iiwan ng tao sa, tulad ng sinabi ko, kasinungalingan. Nagiging mabigat na sa mundo ngayon, nakaka-excite. Ibinahagi ko ang dalawang patotoong iyon sa simula ng live na ito mga kapatid para ipakita na dinudurog ng liwanag ang kadiliman at hindi matatalo ng dilim ang liwanag. Kailangan niyong lumabas at gawin iyan. Tulad ng sinabi ko, hindi na ako sasagot sa mensahe kundi sa mga nag-e-enroll sa Limitless program. Tulad ng sinabi ko, iyon ang bukas sa lahat. Hindi ito usaping relihiyon. Ito ay usaping katotohanan, pag-ibig at buhay. Gets mo? Pisikal, mental at espiritual. Mayroon akong tiyak na utos, gets mo, tulad ng sabi ko sa taong ito, gets mo, upang matupad ang pandaigdigang lakad na ito, gets mo, kaya, para ito'y umangat dahil sobra ng daming tinig ng demonyo sa mundo. Lahat ng mga workshop na ito, pinupuntahan ng tao kung ano-ano na ibig mong sabihin, bahagyang totoo, ngunit lubos na panlilin lang na dinadala sila diretso sa kapahamakan, diretso sa impyerno. At mahal ng Diyos Ama ang lahat at hindi niya hahayaan mangyari iyon. Kaya't gumagamit siya ng mga tiyak na sisidlan tulad ko sa lupa, gets mo, iba pa sa mundo, gets mo, na kanyang ginagamit at itinatataas upang mailabas ang katotohanan, upang mailabas ang tunay na buhay, upang mailabas ang walang hanggang pag-ibig at kapangyarihan. Gets mo? Kaya ko sinasabi ito mga kapatid, hindi para tawagan niyo ako o i-message para sa dasal. Kahit anong mangyari, hindi ako sasagot maliban na lang kung sabihin ng banal na espiritu. At kung hindi ko kayo sinagot o tinanggal, kailangan nyo lang hanapin ng Diyos. Hindi ako ang manggagamot. Hindi ako ang manggagamot. Kilala ko siya ng mabuti. Gets mo ba? Hindi ako ang manggagamot. Hindi ako ang tagapagligtas. Walang tinatawag na super Kristiyano. Ako'y mananampalataya. Ako'y mananampalataya, sisidlan na ginagamit ng Ama para magsalita ng malinaw sa mundo. Walang lihim diyan. Hindi ko nga alam sinasabi ko ngayon o ginagawa ko. May laman lang ang puso ko para ilabas. Ibig ko sabihin, mga kapatid diyan, alam mo na, alam mo yon, para makawala sa panlilin lang, mahina at walang kapangyarihan, kalagayan na hindi ninyo dapat naranasan.
Alam mo si Jesus, nung naglingkod siya sa apat na ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, mga kapatid, gumising kayo. Tingnan mo kung paano naglingkod si Haring Jesus sa bawat tao. Sobrang intense siya. Ganyan din siya sa loob natin. Alam mo, hindi siya yung tao sa entablado na sinabi niya, bumangon ka, kunin mo ang banig mo at maglakad ka. Hindi niya hinawakan ang kanyang kamay at di ba? Mga kapatid, gumising kayo. Anong Jesus ang sinusundan mo? Sinusunod ko si Hesukristo ng Biblia kasi siya ang nabubuhay sa loob ko. Sinabi niya, bumangon ka, kunin ang banig mo at lumakad. Aklat ni Marcos. Lumabas ka, maruming espiritu. Hindi ko siya nakikitang niyayakap ang mga tao. Alam mo, ibig kong sabihin, tama ba? Siya ang perpektong pag-ibig. Siya ang sinusunod ko. Wala akong tinitingnan na iba. Tinitingnan ko si Haring Jesus. Tinitingnan ko ang leon ng Huda. Tinitingnan ko ang nabuhay na muli. Halika na pare, gumising na kayong lahat. Seryoso, dahil sa pangkalahatan, 99% sa inyo, gaya ng sabi ko, ay mga tagasunod na nagpapakilalang tagasunod ni Kristo pero di mukhang kahit anong banal na kasulatan. Maging tapat sa mga sarili ninyo, kapatid. Tanggapin ang katotohanan ito. Hayaan mong durugin ka ng espada. Durugin ka! Hayaan mong durugin ka ng salitang ito ng katotohanan at espiritu para mamatay ka sa lahat at ibigay mo lahat sa Kanya kasi di ito gagana sa ibang paraan. Ibigay mo sa Kanya ang kasal mo. Ibigay mo sa Kanya iyong mga anak mo. Ibigay mo sa Kanya lahat ng talento mo. Ibigay mo sa Kanya ang pera mo. Di ito sayo. Wala sayo. Hiniling niya ang buhay mo at lahat ng nasa loob nito para magawa niya ito ng mas mahusay kaysa kaya mo. Kaya ito'y isang paalala, isang babala sa inyong mga ipis na demonyo sa loob ng mga kapatid ko. Sabi ko, maikli na ang oras ninyo. Maikli na ang oras ninyo, kayong maliit na punks. Nagsasalita sa mga munting demonyong ipis at ikaw din, ikaw na talunang punk, patay na ipis, Satanas. Tama yan. Kita mo si Satanas at mga demonyo at mga puwersa ng demonyo ay takot sa sisidlan na tulad ko na talagang nakakakilala sa Ama. Kaya lumalakad ako sa kaluwalhatiang atmosfera, umaapaw sa Diyos, binabago ang buong gusali. Alam mo ba sinasabi ko saan man ako magpunta, araw-araw. Hindi iyan sekreto. Tulad ko, hey, ipinagmamalaki ko kung sino ang nakatira sa loob ko. Alam ko kung sino ang nakatira sa loob. Tawag doon ay kumpiyansa. Alam ko kung sino ang nakatira sa loob ko. Walang kapangyarihan si Eric. Si Eric ay wala, pero alam ko kung sino ang nakatira sa loob ko. Oo. At ipinapakita ko siya. Pinapalabas ko siya kahit kailan ko gusto. Sinabi niya, humiling ka ng anuman, kahit ano sa kanyang pangalan, at ito'y mangyayari. Naniniwala ako dyan. Anyway, mga kapatid, gaya ng sinabi ko, para sa inyo na nagbayad na, gaya ng sinabi ko, ang pagpaparehistro para sa Limitless Workshop, physical, mental, spiritual, Limitless Mastermind Workshop, maligayang pagdating. Sinusuri pa rin ang mga enrollment. Ang orientation ay mga 3.5 linggo pa. Sa susunod na ilang buwan sa iba't ibang estado, nagse-set up kami ng malalaking kumperensya para sa 1,000 hanggang 1,500 katao, iba't ibang lahi, iba't ibang paniniwala. Sa pagtatapos ng taon, magkakaroon kami ng malaking itinerary para magsagawa ng Limitless Mastermind Conferences sa buong Estados Unidos. Ito ay para sa mundo. Ito ay para sa mundo. Ito ay para sa mundo. Gaya ng sinabi ko, sobrang daming tinig sa buong mundo na nagpapayaman sa tao. Ito, iyon, pero tuwiran namang dinadala ang tao sa pagkawasak, pagkasira, pagdurusa at nabubuhay sila sa isang ilusyon. Walang gagawa ng kahit ano para sa iyo. Kahit sa Limitless Workshop, ito ay isang paaralan at workshop. Ang workshop ay nangangahulugan na kailangan mong magtrabaho. Workshop, kailangan magbanat ka ng buto. Workshop, ibig sabihin, kailangan mo talagang kumilos. Parang kapag nagdarasal ka, di ba? Kasi gaya ng Diyos, kaya niyang gawin kahit ano, gets mo. Kasi napakabuti at napakamaaway ng Diyos, di ba? Gets mo ba? Ang awa ay nagtatagumpay sa paghuhusga. Ito, yun. Pero, alam mo, maraming kapatid na matagal nang naligtas, gets mo. Yun bang namumuhay na lang? At hindi kita tinatawanan, mga kapatid, parang iniinis ko yung mga demonyo, alam mo yung sinasabi ko, na nagpapahirap sa sangkatauhan dahil hindi ako makapaghintay na durugin ito ng tuloy-tuloy sa bilyon-bilyong pagkakataon para makita ang bilyon-bilyong kaluluwa na aanihin sa mga huling araw na kinatatayuan natin ngayon sa... Gets mo ba? Huling yugto ito ng sangkatauhan. Madaming tao ang nagsasabing, kawawa ako, ito, yan, at ako ang taong tamang hingahan kasi mga estranghero ay lumalapit sa akin at naglalabas sila ng sama ng loob. Pagkatapos sila ay sinasaksak lang sila ng espada at sila lang
Kahit ano pa ang kanilang paniniwala, pumapasok ang katotohanan. At pagkatapos, nagigising sila, umaalis sa kasinungalingan at tinatanggap ang katotohanan. Oo, alam mo, walang kapantay ang halaga ng katotohanan. Bumubuhay sa patay ang katotohanan. Kaya nitong pigilan ang rasismo. Kaya nitong pigilan ang digmaan. Kaya nitong pigilan ang aborsyon, pornografiya, pagpatay, pagnanasa. Katotohanan. May pangalan ang katotohanan. May pangalan ang katotohanan at ang pangalang iyan ay Haring Hesukristo. At tayo, mga sisidlan na sumuko, nagpasakop, nagtitiwala sa Diyos, hindi namumuhay sa kamatayan, namumuhay sa walang hanggan sa Kanya at sa walang hanggan Diyos sa loob, tunay na inihahayag siya sa mundo. At ginagamit talaga upang baguhin ang mundo pisikal ngayon. At ako'y pinagpala. At lahat ng kaluwalhatian at karangalan at papuri sa Diyos na walang hanggan na nasa loob ko. Oo, nakita ko ang milyon-milyong na antig nitong nakalipas na 5 taon. Alam mo ba yan? Mayroon akong ebidensya para patunayan din yan. Nakakuha ako ng libu-libong video sa buong mundo. Tulad ng sinabi ko tungkol sa Kristo sa akin, dinudurog ang puwersa ng kadiliman. Haring Jesus. Amen. Kaya mga kapatid, tulad ng sinabi ko, huwag na kayong makinig sa mga pastor, apostol, pinuno, o guro na walang kapangyarihan na hindi kayang nabubuhay pa rin sa mundong ito. Dahil kung sinusundan ninyo sila, diretso kayong dadalhin sa panlilinlang at diretso sa walang hanggang kapahamakan. Ibig kong sabihin, kailangan nila ng panalangin, kailangan nila ng habag at awa dahil nalinlang sila at hindi sila dapat magturo. Sasabihin ko na 78% ng mga pandaigdigang pinuno ngayon sa mga plataforma, lalo na sa pinakamalaki, tulad ng sinabi ko, ay dapat patigilin. Wala silang kaide-ideya sa pinag-uusapan nila. Wala silang alam tungkol sa Diyos. Hindi nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan nila. Hindi sila mukhang pisikal na luwalhati ni Jesus sa Biblia. Gets nyo ba kung sino talaga siya? Gising na mga kapatid, huwag sumunod sa tao. Sundin si Jesus. Sundin nyo ang mga ginagamit niya, gaya ng sabi ko, dahil hindi naman sila iyon, kundi si Kristo nasa kanila. Kristo nasa kanila. Pinoprotektahan din tayo ng Diyos, mga sisidlan, gaya ng sabi ko, upang dalhin tayo sa mas dakilang kaluwalhatian para sa ikabubuti ng sangkatauhan. Tara na, kahit sino dyan, tuloy na, malinaw kung naririnig ang kanyang boses. Mga kapatid, protektahan nyo ang paniniwala nyo. Iingatan nyo yan, gaya ng sabi ko, ang Diablo ay gagamitin ang mga mahihirap, naliligaw, nalinlang, nasira na kapatid natin. Gets nyo? Gaya ng sabi ko, para baluktutin ang teolohiya nyo. Gets nyo? Para ilayo kayo sa katotohanan. Gets nyo ba? At kailangan ninyong sensitibo sa banal na espiritu dahil ang Diyos ay poprotekta sa inyo. Tatanggalin ng Diyos ito. Pero kung hindi ka nananatili, lubusang sumusuko, nagpapasakop, itinatanggi ang sarili at patuloy na nabubuhay sa buhay na ito, hindi mo siya marinig ng malinaw. Hindi mo siya marinig ng malinaw kasi nabubuhay ka pa rin sa mundong ito. Hindi ka pa naninirahan sa kanyang mundo at hindi mo pa nga pinaniniwalaan na posible ito. Tulad ng sinabi ko, sinusubukan mo pa rin ipasok siya sa buhay na ito. Sa halip na isuko ang buhay na ito sa lupa, ang ilusyon na ito at tumalon sa kanyang buhay, sa kanyang kaharian, sa mga makalangit na lugar na nakaupo kasama ni Kristo. Oo, magtiwala sa Diyos ng buong puso, isuko ang lahat ng pangunawa kung ano sa tingin mong alam mo. Sige na lahat, tara na, kahit ano paman, mahal ko kayo mga kapatid, pagpalain kayo ng Diyos.